Nagpapatuloy po ang aming special forum tungkol sa PDAF at nais natin tanungin si Professor De Vera kung kaunti nga lang po, iilan daw na mga mambabatas ang nagkakaroon ng misuse o tungkol sa PDAF. Bakit daw nga po kailangan tanggalan lahat ng congressmen ng PDAF? Alam mo, I've spent about 25 years of my professional life working in the House and the Senate. No? And while during that time there were PDAF exposés, also during that time there was brilliant use of PDAF. I think the problem is how do you incentivize the good pork and disincentivize the bad pork? Good. What is a brilliant way of spending PDAF? Okay, example. When Senator Franklin Drilon was in the Senate, I think in the 10th Congress, he worked with the Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Sabi niya, yung 2 classroom na school building, kung kayo gagawa niyan, magkano? Ang quotation ng Philippine-Chinese Chamber of Commerce is half the price of DPWH. He found a way, working with DBM, working with COA, to be able to move the funds to the Filipino-Chinese Chamber of Commerce to build the school buildings. In short, by doing that, by being innovative, Drilon was able to double the number of classrooms with his PDAF of 200 million in 1 year. Siya pa rin ang nag-identify, pero not twice. Now, if the executive agency would have done that, DPWH, they would not have been able to double it. That's good PDAF. Johnny Flavier, 3 years he gave his PDAF to Baguio General Hospital. 3 years, automatic. Okay? Baguio General Hospital went well. Recently, Senator Serge Osmeña gave 30 million to UP to build the professional school of UP Cebu in the South Road project. Walang percentage, walang corruption, binigay niya. Nakatayo na yung building ngayon. Frank Drilon gave 100 million for the Bonifacio Global City Professional School of UP. Para sa akin, ang importante, meron kang matinong legislator at meron kang matinong recipient. Kung meron yung dalawang yan mag-tandem, maganda ang gamit ng PDAF. Kung ang legislator mo is suspicious, unang-una, they will not work in tandem with a good recipient. Kasi hindi matutuloy. O kung yung recipient mo medyo dubious, magkakaroon ka ng corruption. Pero paano yung nature mismo ng executive function versus the legislation function, Professor De Vera? Hindi po ba nababago yon dahil sa PDAF at hindi po ba natin mas bibigyang incentive yung executive to get their acts together by putting the burden on them? In a perfect world where all the needs of people are taken care of by our executive branch, if all the problems at the local are identified correctly, prioritized correctly, then in a perfect world we will not need PDAF. But we live, unfortunately, in an imperfect world. There are many needs at the local that are bypassed by executive agencies, political purposes, magkaiba yung tingin kung anong priority. Yan yung mga tumatakbo sa legislators to get their projects. In many very poor provinces in this country, the only capital outlay for many LGUs is the PDAF of their congressman. Now, you ask me the question, why can't the executive agency take care all of it? Because they cannot do it. And so we must look at PDAF as an add-on rather than the main responsibility of government. Maliit lang yung PDAF compared sa funds sa DPWH, for example, and other line agencies. So it does not take away the executive functions of government. It supplements the executive functions of government using the discretion of legislators. Add-on nga lang daw to, kaya lang Mark, ang nagiging problema, nagiging add-on din to sa mga bulsa ng ilang mga corrupt na mga kongresista. Pero gusto kong tanungin si Professor Briones. Nabanggit po ni Professor De Vera na marami na daw nga pong naging expose. Meron na po ba sa inyong alaala na naparusahan o napatunayan patungkol dito sa mga alegasyon ng mga misuse ng PDAF? Lumalabas na sa periodiko, di ba? May mga warrant of arrest na i-issue. Pero karamihan mga investigasyon, after the budget is passed, nawawala na rin. Kasi this is an annual exercise. And the cries of the public are getting louder and louder. Sinasabi natin na ang publiko accept pork barrel.
Pero ngayon, nakikita natin na hindi na ina-accept. Palagay ko mga bata, hindi na nila yan na-accept. Sabihin natin, this is the reality. But we have to change reality. We talk about reform. We talk about change. The President calls for reform. This should be part of the reform. Dahil yung ibang bansa, how many years ago na, 100 years na, talagang tinigil na nila yung practice na yan na nagbibigay ng discretion. The issue here is the discretion and yung malabo na accountability. Saka confusion of roles. Eh, panahon na, ewan ko kung kontento yung mga bata, this is the real world. Are we preparing our kids for the real world or for a world which we want to change for their future? Congressman Tino, in a perfect world, there will be no corrupt congressman or senator. In a perfect world, there will also be a very responsive executive branch. Where would you err on the side of? Well, yung description ni Professor De Vera ng PDAF, no? Parang as a corrective to the imperfections of the executive na hindi niya matukoy ang lahat ng mga needs ng distrito. Unfortunately, may pagka-idealistic din yun. Hindi ko narinig kay Professor Popo yung realidad ng patronage politics, no? Ang batayan din ang realidad ng politika natin, ang batayan din naman ng pagpili ng kongresista ng mga proyektong popondohan sa distrito, hindi lang naman objectively yung mga pangangailangan, kung hindi yung re-election, di ba? Yung mga bata, anong ginagawa? Hindi ako maglalagay ng proyekto diyan kasi yung barangay na yan, hindi bumoto sa akin yan. No? Paano kung talagang may pangangailangan doon? So, kaya yun nga ang sinasabi natin kanina, ang proposal natin para tanggalin ang PDAF is also to change this pork balance. Pangalawa, may pamamaraan ng executive para malaman at maging responsive sa pangangailangan. Kahit mismo ang administrasyong ito, meron silang tinatawag ngayong bottom-up budgeting. Supposedly sa prosesong ito, may direct input daw ang mga karaniwang tao sa budget na gagawin ng So, kaya hindi ko nga maintindihan bakit sinusuportahan pa rin ni Pinoy ang PDAF dahil kinokontra nito yung reforms na ipinagmamalaki niya sa sarili niya budget. Kontra-reforma daw at pinapanatili daw nito yung patronage politics. Mamaya papasagot din natin si Professor De Vera, pero tumungo muna tayo kay Kirby Cristobal. Kirby? Maraming salamat, Cathy at Attorney Mark. Dako muna tayo sa ating mga bisitang estudyante nga dito sa ating studio. May katanungan mula sa Lipa, Batangas, mula sa De La Salle University, si Carlo Malolos. Carlo? Magandang gabi po. Ang tanong ko po ay para sa mga congressmen. Required po ba talaga na gamitin ang PDAF within your term? Required po ba na gamitin yung PDAF within your term? Hindi required, no? Walang required. Kaya nga kami halimbawa, sabi namin sa kongresong ito, pumosisyon tayo for abolition at hindi tayo mag-a-access ng PDAF. So nagagawa yon. Kung ayaw nilang gamitin, wala naman problema yun. Ang sa akin lang naman, simple, it's my first time to be here. Siguro nga, alam ko, yung sabi ko nga, may mga gusto tayo na kasamahan yung ibang mga tao na gusto natin gawin sa distrito, may gawa natin. Ang problema, yun nga, sasabi ko naman dito talaga, kung wala naman yung PDAF, wala naman problema eh. No? Kaya lang sabi ko, pinag-uusapan natin dito, baka lang kumakahul tayo sa maling kinakahulan. Ang problema natin dito, ugali ng tao. Yun lang naman ang problema dito eh. Kung tama yung paggamit, marami nakikinabang, okay lang para sa akin. No? Ang akin dito, at the end of the day, sabi ko nga kanina, we've been hearing about changes since time immemorial. Ang sabi ko nga kanina, nag-usap kami ni Kong, paano itong bansa natin? We have been crying out for change for the longest time, pero ganito, ang problema dito, it's not actually the PDAF itself. No? It's not the fund itself. Kahit anong klaseng pera yan. Pera ng gobyerno yan. Pati pera ng provincial government. Lahat na ng gobyerno ito. Pag mali ang paggamit,
mali yan. Merong problema sa tao, meron din problema sa sistema. So is this really a systemic problem or is this a problem of the people running it? Baling muna natin kay Kirby, Congressman. Okay. Yung panghuli na lang na magtatanong, si Rosel Ilaw, galing naman sa University of Caloocan. Go, Rosel. So, good evening po. This question is for Prof. Briones. I'm just curious po if ano po ba ang mga kaparusang naghihintay kapag napatunayang umabuso po sa PDAF? Nandyan naman ang ating batas, nandyan ang ombudsman, nandyan ang ating mga korte. Pero napakahaba ng proseso. Taon-taon yan. Yung halimbawa, yung iskandalo sa Department of Agriculture, sa previous administration pa yan. So napakahaba ng proseso bago magkaroon ng parusa, kung magkaroon man ng parusa. Taon-taon yan, dekada-dekada. Mas mabuti pang tayo magbigay ng tinatawag sa relihiyon na occasion for sin. Okay. Kasi kung nagagawa na yon, wala na yung pera, hindi na mababawi, tapos ang tagal-tagal pa bago yung nararapat na parusa ay maipapataw. Balikan ko lang si Professor De Vera tungkol doon sa mga points kanina ni Congressman Tino. Yeah, tama yung sabi ni Congressman Tonchi, no, na may problema sa discretion. Number one, napaliit na yung discretion since the original PDAF ng panahon ni Cory. Nung panahon ni Cory, talagang masama ang discretion. Basketball court, pwede. Merong isang senator noon, lahat ng PDAF niya, basketball court sa buong Pilipinas. Ngayon, hindi na pwede yan. In fact, pinaliit na yung discretion, ang menu of choices mo lang ay yung priorities of the executive branch. So, the discretion is ordered. Now, pero meron din namang tinatawag na good discretion eh. For example, yung party list ni Atty. Tonchi at saka yung bayan muna, nagpatayo ng building para sa mga staff at saka yung union ng UP Visayas. That's good discretion. That's brilliant discretion. Nagpapasalamat ang UP. Nagpatayo sila kasi kung hindi, walang pagmimitingan. Oh, that's good discretion. Si nung congressman siya ng Negros, ginawa niya yung pork barrel niya, competition between municipalities. Kung sino ang pinakamagandang family planning program, merong cash award. That's good discretion. I think the problem is, it's easier to identify, it's more sensational to talk about bad PDAF eh. Now, what about the recipients of good PDAF? They should talk. They should say. That's why ako, ang na-identify ko, asan yung mga good PDAF? At paano i-incentivize na ang kokopyahin ng mga congressman at senators ay yung good PDAF rather than bad PDAF. Meron madami pa akong listahan kung gusto niyo. Maubos yung programa pag i-enumerate ko. Marami, halimbawa, bayan muna tsaka ang One dami quick nilang good follow-up PDAF. lang, Prof. Paano natin mape-prevent yung problema kagaya nitong nangyari kung totoo man kay Napoles under the existing structure? Okay, meron na akong panukala dyan. Yung website ng House of Representatives, dapat full disclosure sa PDAF projects. Ngayon, nakalista. Pero ang nakalista lang, aggregate amounts, tsaka kung anong type ng project. Ilagay mo dyan, sino ang contractor, ano ang time period ng project, paano makokontak yung contractor. If there is full information available on the website of the House of Representatives, we will encourage more watchdog groups to watch over and look at it. Number one. Number two, identify the good recipients of PDAF. Sabi nga ni Jules, kung yung 10 billion, binigay lang sa UP yan. Maganda na sana ang Philippine General Hospital ngayon. The quality of care would have been good. We will not have to charge STFAP. Now, you have to incentivize yung mga good performers na nag-i-implement ng PDAF, dapat dagdagan ng PDAF nila. I'm asking the senators and congressmen, you don't want any anomaly in your PDAF, you don't want any percentages, give it to UP. Full disclosure, walang porsyento, may objection walang na ako corruption. kanina dyan sa puro sa UP. Paano nga naman yung problema namin sa Dumaguete, sa mga taga-Tagig, taga-Surigao? Kasi ang Ano UP naman, may Prof? track record sa good performance ng PDAF. Okay. Walang corruption sa UP. Lahat ng binibigay, pinapublic bidding lahat ng project. There is no corruption when you give the PDAF to UP. We just really give the 10 hope billion so, to UP. Professor. Pero sana, no, pag gumraduate yung mga mambabatas na galing UP, ay wala rin sila
Ayun. Yung mga produkto daw ng UP, Prof. Ayun. Oo, pero wala na po tayong oras. Marami pa sana tayong gustong tanungin. Maraming mga panukala sana gusto nating hingin. Kung paano masusolusyonan itong problema ng korupsyon Pero sa PIDAF. maganda at nabalanse, Cathy, yung ating debate. Sana meron magtuloy pa itong debate ito para lumalim yung intindi ng ating taong bayan. Pero hinga na lang natin ng kanilang huling mensahe, ang ating mga panauhin. Umpisahan natin kay Jules Hiang. Okay, so I stand with my position for the abolition of PDAF. Kasi yun nga, firstly, it's redundant. May redundancy na dito yung mandate ng local government. Parang nakukuha, nagagrasp na to yung functions ng PDAF. Secondly, yung discretion kasi ay nasa administration. Kumbaga, kung babalikan nga natin history ng PDAF, gaya na rin ang tinuro sa akin sa kolehiyo ko sa NCPAG, nanggagaling to sa spoil system during the American period, na kung lumalabas nga dati, kung sinusuportan mo yung administrasyon, you could get your PDAF. Pero kung hindi mo makuha yan. Pangatlo, proper allocation of budget. Yun nga, babalikan natin scam. 10 billion pesos. Kung inalot na lang to sa mga basic social services, edi mas naging okay sana sa education sector, sa health. Hindi sa PDAF, sa CCT, na sobrang laki rin ng fund na hindi naman sustainable. Pang-apat, yung sinabi nga natin kanina, kakatapos na ng election. In 3 years, election na naman. Magandang simulain kung i-abolish ang PDAF para makita natin yung magiging behavior ng voters kung paano nila susuriin at pipiliin yung mga kandidato nila. At panglima, huling punto, natutunan ko rin to kay Professor Briones, pera ng taong bayan para sa taong bayan. Lahat tayo, kahit mga kabataan, kapag bumili ka, nagbabayad ka ng tax, kasama tayo sa issue na to. Kaya ang pera ng taong bayan ay hindi para sa survival ng mga politicians sa atin. Ito, kung nag-uusapan lang din naman natin pagbabago, sa tingin ko, ito ang tunay na tuwid na daan. Abolish PDAF. At mula naman po sa Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas, siya po ang National President, Ginoong Orlando Marquez. Magandang gabi ulit at maraming salamat po. Kami po ang aming talagang stand po dito ay dahil kasi unang-una ho sa public transport po ay nakakalimutan na, hindi po nabibigyan na rin ng budget, hindi kami nakakapag-modernize. So ito po ay kami ang stand ko bilang Pangulo po ay i-abolish na lang dahil mayroon naman na dapat yung ating pundo. Kaya kami po ay 24/7 na nagbabayad ng buwis as public transport sa buong Pilipinas. Pero kami po ay walang pundo para sa modernisasyon ng ating public transport. At huling mensahe rin mula kay VP for Public Affairs ng University of the Philippines, Professor Prospero De Vera. I have seen the bad and the good side of PDAF. And fortunately, I have worked with good PDAF. Yes, let us reform it. Yes, let us lessen the discretion. Yes, let us make it fully transparent. But let us not restrict the options given to legislators. The key is you identify the good legislators and the good PDAF projects and make them our heroes. Identify the good recipients like UP and give your PDAF to UP. There will be no corruption, I guarantee you. Okay. At huling mensahe po mula kay Professor Leonor Briones ng UP-NCPAG. Ako ay Professor Emeritus ng UP-NCPAG. Pero ako naniniwala, personal, at ang civil society kung saan ako nababahagi, na panahon na natigilin ang pork barrel. Dahil, una, kailangan maliwanag ang papel ng legislator, ang gawain ng legislator at ang gawain ng executive. Sa sistema ng pork, ang executive ay nagiging legislator, ang legislator ay nagiging executive. Umientra sila sa mga trabaho nila. Pangalawa, dahil yung discretion, dahil yung one line, talagang temptation. Siguro, totoo yan na ang UP ay maswerte, maraming good PDAF. Pero unfortunately, ang UP naman, hindi naman ang buong Pilipinas. So titingnan din natin yung nangyayari. Siguro kung isang congressman magbigay ng honest na implementation ng project sa UP, there is no guarantee na hindi siya bumabawi sa ibang project sa ibang lugar o sa ibang mga kontratista. So kami, yun ang paninindigan namin. At saka yung accountability, kailangang maliwanag. Ako, taga-UP, sabi ko, kung mawala yung PDAF, with Popoy there at the helm of the office, makakita rin ng paraan. Dediretso na ang UP sa executive side para dagdagan ang budget.
UP. Okay. Kung maraming congressman na taga-UP, marami namang taga-congressman sa executive. Ang talagang issue lang, liwanagin ang roles, liwanagin ang accountability. Okay. Huling mensahe naman po mula kay Congressman Antonio Tino. The pork barrel system is a system for corruption and patronage. It has no place in a truly democratic society, kaya dapat i-abolish na ito. At huling mensahe naman po mula sa representative ng 1st District ng Oriental Mindoro, Congressman Doyle Yachon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Una ay tayo po ay kontra sa mali ng paggamit ng PDAF. Tayo po ay para sa PDAF. At pangatlo, gagampanan ng kongresista ang dapat gampanan bilang mambabatas. At ikaapat to, sa unang distrito, makakarating lahat to ng PDAF, buong buo para sa inyong lahat. Ang kasiguraduhan po ng alokasyon ng Priority Development Assistance Fund ay masasabi nating isa sa pinakamagandang solusyon sa mga isyong kinasasangkutan ng pork barrel. Naway mapunta sa mamamayang Pilipino ang mga suportang nararapat na sila ang mag-ani at hindi sa bulsa ng iilan lamang. Mas makakatulong po na marahil kung mas mahihigpitan pa ang mga requirements for accreditation ng mga foundation at NGOs na mabibiyayaan ng PDAF ng mga mambabatas. Tandaan po natin walang masama kung ating pong sisiguraduhing lehitimo ang bawat proyektong paglalaanan natin ng salaping nanggagaling po sa kaban ng bayan. Anumang aksyon ang mapagpasahan upang tugunan ang mga issue sa Priority Development Assistance Fund ay hindi nagtatapos sa pagbuo lamang ng isang solusyon. Huwag nating kalimutan na ang kahinatnan nito ay nakasalalay pa rin sa mga personal na desisyon ng ating mambabatas. Kaya pagdasal po natin ang ating mambabatas. Ako po si Atty. Mark Castrodes. Ako si Cathy San Gabriel. At ako po si Kirby Cristobal. Naway nakatulong po ang inyong 1.5 oras na pagtutok at pagsama sa amin na talakayin ang mahalagang isyong ito. Ito po ang PDAF, a PTV Special Forum.